May isang uri ng kapangyarihan na hindi agad napapansin ng karamihan. Hindi ito nasa lakas ng boses. Hindi ito nasa dami ng paliwanag. At lalong hindi ito nasa pagiging mabilis mag-react. Ang kapangyarihang ito ay nasa katahimikan. Isipin mo ang isang sitwasyon na malamang ay naranasan mo na. May nagsabi ng isang bagay na nakakainis. May nag-message ng isang salita na parang provocation. May taong sinubukan kang i-trigger para mag-react. Ang automatic na ginagawa ng karamihan ay sumagot agad. Magpaliwanag agad. Magdepensa agad. Mag-react agad. Parang may instinct sa loob natin na kailangang sagutin ng bawat bagay na ibinabato sa atin. Pero may isang problema sa ganitong pattern. Kapag alam ng isang tao kung paano ka magre-react, madali ka nilang kontrolin. Kapag alam nilang mapapagalit ka sa isang salita, sapat na yon para pindutin ang emosyon mo. Kapag alam nilang sasagot ka agad sa bawat message, sapat na yon para makuha ang atensyon mo anumang oras. At kapag alam nilang hindi mo kayang manahimik kapag may provocation, hawak nila ang galaw ng emosyon mo. Ito ang dahilan kung bakit ang katahimikan ay napakalakas na psychological tool. Kapag hindi mo ibinigay ang reaksyon na inaasahan ng isang tao, biglang nagugulo ang kanilang kontrol sa sitwasyon. Biglang may uncertainty. Biglang may tanong. Bakit hindi siya sumasagot? Bakit parang hindi siya apektado? May mali ba akong nagawa? Ang katahimikan ay parang salamin. Kapag wala kang ibinabalik na emosyon, napipilitan ng ibang tao na harapin ang sarili nilang emosyon. At ayon kay Carl Jung, ang isang taong may kontrol sa sarili niyang psychic energy ay hindi agad nagpapadala sa bawat stimulus na dumarating. Hindi siya basta-basta nagre-react. Pinipili niya kung saan niya ilalagay ang enerhiya niya. Ito ang tinatawag na emotional self-mastery. Ang kakayahang pumili kung kailan ka magsasalita at kung kailan mananahimik. Pero dito, nagkakaroon ng malaking misunderstanding ang maraming tao. Iniisip nila na ang katahimikan ay kahinaan. Iniisip nila na kapag hindi sila sumagot, parang natalo sila sa argumento. Pero sa psychology ng tao, madalas kabaligtaran ang nangyayari. Ang taong hindi madaling ma-provoke ay nagmumukang mas may kontrol, mas may composure, mas may kapangyarihan sa sitwasyon. Dahil habang ang ibang tao ay nagiging emosyonal, nagiging impulsive at nagiging defensive, ang taong marunong manahimik ay nananatiling kalmado. At ang kalmadong tao sa gitna ng kaguluhan ay laging nagmumukang may mas mataas na kontrol. Pero may isa pang dahilan kung bakit napakahalaga ng katahimikan. Ito ay dahil sa enerhiya. Sa bawat argument na pinapasok mo, sa bawat paliwanag na paulit-ulit mong ginagawa, sa bawat emosyon na inilalabas mo sa mga taong hindi naman handang umintindi, may kapalit itong bigat. Bigat na di mo agad nararamdaman. Pero unti-unti kang inuubos. Kaya minsan, ang pinakamalakas na sagot ay hindi isang mahabang paliwanag. Minsan, ang pinakamalakas na sagot ay ang desisyong huwag na lang magbigay ng reaksyon. Hindi dahil wala kang sasabihin, kundi dahil napagpasyahan mong hindi na karapat-dapat ang sitwasyon sa enerhiya mo. At kapag nagsimula mong gawin ito, may kakaibang pagbabago na mangyayari.
May mga taong biglang mawawala. May mga taong biglang maiinis. At may mga taong biglang magsasabing nagbago ka na. Pero sa susunod na bahagi, may isang mas malalim pang katotohanan na kailangan mong maintindihan. Dahil kapag pinili mong protektahan ang sarili mo, hindi lahat ng tao ay mananatili sa buhay mo. At yon ang presyo ng pagiging tunay na ikaw.